Siya po ang naging langit na Diyos Ama, naging lupa na Diyos Anak, at naging tao na siya si Ama Adan, Diyos Espiritu Santo. Kinikilala ko ang divino personal ng Diyos Ama. Kinikilala ko ang divino personal ng Diyos Anak, ang divino personal ng Diyos Ama. Siya si Ama Martiniano Banagelo Damagan Kalosig. Siya po ang demonstra ng King of all King. At si Inay Conchita sa Tiago Ilagan, demonstra ng Queen of all Queen. Kinikilala ko ang divino personal ng Diyos Espiritu Santo, Diyos Espiritu Santa, Inang Reyna at Amang Hari, na sila po ang pinagmulan ng ating buhay at ng ating katawan, at sila din ang pagmumula ng walang hanggang buhay at walang hanggang kaginhawaan nating lahat. Kinikilala ko po ang dalawang pag-ibig na aking pinagmulan, ang aking ama si Dalmasio Wilma at ang aking ina si Wilma Dalmasio. Kinikilala ko po lahat ng tropeta, maestro at maestra, ng Motherland at ng Promised Land, yung mga nauna at yung kasalukuyan. Sa lahat po ng mga nanonood sa aming pong YouTube channel at sa aming pong Facebook Live, God light sa ating lahat. Ako ang inyong kapatid, Prinsesa Alma, na narito sa Motherland, sa Jerusalem. Barangay San Manuel, Nagilian Isabela. Dito po kami sa Cagayan Valley, Region 2, Philippines. Diyos sa God light at isang napakagandang araw sa ating lahat. Happy Father's Day po sa lahat ng mga ama at Happy Youth Day sa lahat po ng mga adan. At minsan naman ay ating pong pagnilayan or ating ipaliwanag ang katuruan, ang kahulugan at ang kapaliwanagan ng katuruan, isang Diyos langit, lupa, adan. Sila po ang pinagmulan nating lahat, sila din ang bumubuhay sa ating lahat, mga kapatid ko. At atin pong kailangan po na malaman. Kasi nga kung minsan iisipin natin, mga kapatid ko, tayo po, o tayong lahat kasi, ang alam natin mayroong sinasabi tayong Diyos. Pero ang problema, yung sinasabi po natin Diyos, mga kapatid ko, hindi natin mapatunayan. Kaya nga, ang patunay ng dakilang liwanag o ng dakilang lumikha na siyang dakilang Diyos, mga kapatid ko. Ang patunay po natin sa Kanya, siya mismo yung bumubuhay sa atin. So being tayo yung, kumbaga parang binubuhay nila, hindi lang parang, sila yung bumubuhay sa atin at tayo ay buhay dahil sa kanila. Una pa lamang, ang katotohanan gusto kong ipaliwanag kasi kanina doon sa preaching ni Brother Jaime, mayroong nagkomento ng sabi, panay ang sabi niyo ng buhay na walang hanggan. Ngunit kanya, ilang taon na ba yung katuruan ninyo? At ibig bang sabihin ang lahat ng yung baga naniwala dyan, wala bang namatay? Yun ang tanong. At ang isa pa, direct na salita niya, si Brother Dalmasio, sabi niyo, babalik kayo sa pagkabata, hanggang ngayon ang tanda-tanda pa rin naman niya. Kailan niya tinanggap yung katuruan at bakit ang tanda-tanda pa rin niya? Alam niyo mga kapatid ko, sa kapatid na nagtanong niyan, ang katotohanan, hindi lang ikaw ang nagtanong niyan. Maging actually yung naniwala dito, ang tanong niya, paano ba yung mga naniwala noon, mayroong sinabi na, may pangako kasi si Ama Martiniano at Inay Conchita, na once you embrace this na katuruan, minahal mo, may pangako kasi ang katuruang ito na, biyag agnanayon nam ay awang patingkana. Ito yung katuruan ng, ano ba yung una? Anong katuruan? Ang katuruan po ay isang Diyos langit, lupa, adan. Ang pangako niya sa atin, pangako so sasabihin mo, yung katuruan ay isang Diyos langit, adan, mayroong pangako. Sinong nagpangako doon? So kung titignan natin o sasabihin natin, pag nilay-nilayan natin, ang katuruan iisang Diyos. Yung iisang Diyos, hindi siya tao. Yung langit, hindi rin tao.
Yung lupa hindi rin tao. Sinong tao sa kanila? Itong si Amang Adan. Kaya nga yung Diyos mismo naging langit, naging lupa, at naging tao siya, na siya si Amang Adan, upang may paalam niya sa atin na mayroong isang pangako. So ano ang pangako? Ang pangako nga, actually, ang pangako ng dakilang Diyos kay Amang Adan ay buhay na walang hanggan para sa kanyang mga angkan. Basta mahintay nila yung 1,000 taon ni Amang Adan. Ngayon, gawa ng kwento nga natin na 934 years, sinakdal nila si Amang Adan. Ibig sabihin, hindi nila nakilala si Amang Adan. At ibig sabihin din po, sinakdal nila si Amang Adan, ibig pong sabihin din, ay hindi nila nakilala yung katuruan at lalong hindi nila nahintay yung 1,000 taon. Kaya nga 934. So, paano na ngayon yung pangakong abiyatong nanayon? So, doon pa lang may manamatay na. Ngayon, isugurji ko na nga adatikan ta nga dati adatayon di ko na nga ultimo ubuglawag ta o ilem mambagbaga oras. Kaya nga lagi kong sinasabi sa inyo noon, kanina napakagandang usapan natin, ilang araw sa isang taon, kanila. At ang ilang araw, ako naman, doon sa katuruan, ang katuruan po, o yung adal, ti adal ang binayadan, manunga aldaw katawan, siyempre 365 years. O 365 days. Or something like 364. Kasi mayroong isang leap year Okay. So ngayon, ang sabi nila sa akin, 7 araw lang daw sa isang taon. Katulad din ng sinasabi ko sa inyo na ilan ba ang bilang? Actually, ang bilang is 9 lang. Hindi yan aabot ng 1,000,000, kundi 9 lang sila. So doon nila kinuha yun. Ngayon, kung titignan natin, mayroon kasi sa Bible na sinasabing Old Testament at New Testament. At mayroon ding sinasabi yung Old Testament at New Testament is para bang Old era and New era. Nung unang panahon at saka nung ganito panahon. Mayroon yung sinasabing panahon bago kay Jesus, panahon ni Jesus, at pagkatapos ni Jesus. May mga ganong salita. Before and after. Before and after Christ. Yun yung mga sinasabi nila. Pero ang katuroang ito, hindi siya tumatahak doon sa before and after Christ. Ang panahon lamang ng buong mundo at ng lahat ng kapanahunan ay dalawa lamang. Ito ay ang Alpha at ang Omega. Ngunit dahil ang sinabi ni Ama na ang Alpha at Omega ay iisa din lang naman. Ngunit kung titignan natin, ang Alpha kasi yan ang una, at ang Omega po ay ang hinaharap o hindi pa natin na nararating. Ngunit ang magpapatunay sa Alpha ay ang Omega at ang magpapatunay sa Omega ay ang Alpha. So nasaan tayong panahon? Yun yung usapan. Anong panahon na tayo ngayon? Ang panahon po natin ngayon ay panahon po ng ultimo. Nasa ultimo po tayo. So, ang ultimo, hindi kasi natin nakilala yung tinatawag po nating Alpha. At lalong kung hindi natin nakita nga yung Alpha, hindi natin nakilala ang Alpha, ay di lalong hindi natin makilala yung Omega. Okay. Kaya nga po, katulad ng usapan na buhay na walang hanggan. Okay. Ngayon, buhay na walang hanggan, ang usapan. Ito ay hindi ibinigay sa iilan lang. Sa lahat po ito ibinigay. Buhay na walang hanggan. Ngunit ang problema nito, yung buhay pa lang hindi natin kilala. Kaya nga kasi pag sinabi, parang katulad ito ng raffle draw. Ito lagi kong pinapaliwanag sa iyo pagkausapan ng buhay na walang hanggan. Ang buhay na walang hanggan po ay parang raffle draw. Okay. Ang mananalo, o bakit napakatindi lang, raffle draw lang ang buhay na walang hanggan? Yes. Ganito. Kasi parang kagaya po ng raffle draw, ang mapapanalunan kotse.
o kaya bigyan na natin 1 bilyon, ang mananalo po ito. Ang problema, lahat tayo gusto nating manalo. Walang problema yun. Pero, kahit gaano mo ang gusto na manalo, kung hindi ka naman bibili ng raffle, paano ka mananalo? Hindi ka mananalo kahit kailan. Pwede siguro sa panaginip manalo ka. Pero sa realidad, hindi ka kailanman mananalo kasi hindi ka naman bibili ng raffle. Okay. At ang raffle, pag bumili ka ng raffle, hindi po may raffle ka at nabunot yung pangalan mo, panalo ka na. Hindi. Tignan nyo sa mga raffle na binibili natin. Mayroong nakalagay na terms and condition. No, may mga termino, may mga kondisyones. Ganito. Kagaya po ng usapang buhay na walang hanggan. Ang root word po ng buhay na walang hanggan ay yung buhay. Una pa lang. Before na maibigay sa'yo, katulad niyan, gusto mo buhay na walang hanggan. Kaya sabi ko, gusto mo manalo ng isang bilyon, bumili ka ng raffle. Gusto mong mabuhay ng walang hanggan, kailangan naman muna alamin mo kung ano yung buhay. Alamin mo muna kung ano yung buhay. At ibig sabihin, kung alamin mo, ibig sabihin, hindi lang isang araw mo alamin ano ba yung buhay. Kasi buhay, malalaman mo yung buhay, kailangan malaman mo din yung bumubuhay. Paano may bibigay sa'yo? Kung yung buhay na walang hanggang hindi mo alam ang termino at kondisyones ng buhay. Saan nagmula yung buhay na yan? Paano ka nabubuhay? Paano ka kumikilos? Paano napunta sa'yo yung buhay mo? Ano ang kwento ng buhay? Kailangan alamin mo muna yun. So, kung hindi natin inalam, hindi natin binigyan ng pagkakataon, kaya kung tingnan mo imagine mo 5 days, nag-spend tayo ng kwarta, ng panahon natin, in 5 days, in-spend natin yan, kumita ng para dito. Pagkain, pangporma, pangpabango, at lahat ng nais na makita natin na gusto natin. Ginugugol natin yan within 5 days. Yung 2 days lang ang gusto niya, nagugulin natin para makilala natin yung nagpapagalaw dito. Yung inner na tinatawag. Mga kapatid ko. Kaya nga tanong, yung sagot nung sabi, paano? May namamatay ba sa inyo? May buhay na? Or mayroon na bang naging, naging bata sa inyo? Naging sweet 16 na ba? Wala pa naman. Ang tanong, kaya nga kailangan muna natin alamin kung ano yung buhay na yan. Kailangan mag-effort tayo na alamin yung buhay na yan. Tingnan mo ngayon. Minsan may mga kwento, kaya sabi ko, kwento po ng politika, kwento ng katawan, kwento ng mga sakit. Pero before kasi natin malaman o pag-usapan ng mga bagay na ito, kailangan nating isipin at unawain, mga kapatid ko. Ano nga ba yung buhay? Kasi usapan natin buhay na walang hanggan. Ang buhay hindi natin makita. Mayroon lang sabi ko sa inyo, may isang tao na nagsabi sa akin, ang buhay, hangin lang yan. Ang sabi nila, ang bumubuhay sa katawang ito, espiritu. Ang problema yung espiritu, hindi nila mapatunayan. Ngayon, paano maibibigay ang walang hanggang buhay sa katawang ito kung hindi mo alamin at kilalanin kung ano yung buhay na yan at ano yung bumubuhay dito? Ano po yun? Kahit alam natin lahat ng kwento. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, sa Promised Land, alam nila lahat. Ang katotohanan nasa kanila. Nasa kanila yung kaalaman nila. Pero kung ano, mga kapatid ko, yung pinaka-importante, kasi nagre-revolt lang tayo dun sa may sa Diyos langit dagaan. Nothing more, nothing less. Doon lang. Bakit doon lang sa isang Diyos langit lupa adan? Ano ba yung langit na yan? Yan ang buhay. Ano ba yung lupa na yan? Yan ang pag-ibig. Ano ba yung adan na yan? Yan ang liwanag. Paano si Adan ang liwanag?
Kasi po, si Amang Adan ang nagbigay or ang pinagmula ng ating buhay na siyang pag-ibig ng Diyos. At dahil sa buhay at pag-ibig ng Diyos, makikita natin ang liwanag. Or kung hindi man natin makita ang liwanag, mabubuhay tayo sa mundo. Ina mo ha? Yung, ano yung damit mo? Landbang. Yung landbang, ang pangako niya, help you grow. Bakit? Mayroon pa bang bata na pupunta sa bangko? Na magdideposito? Wala. Grown up na yung tao, papupunta ng bangko. Pero ang pangako niya, help you grow. Iso di kung nana itatay, di sinarulong ka nagsarita. Nga kung nana, dito nga sulo-sulo, ipatog mo. Hamo lang akala among aminin. Haan. Kaya nga noong mga nakarang araw, sabi ko sa inyo, ang katuruan na ito parang baby yan. Iyak ng iyak. Ngayon, kung hindi mo puntahan at kargahin at alamin kung anong reason niya na umiiyak, ni kailanman hindi yan lalakad papunta sa'yo na magpapakarga kasi baby pa lang siya. Isudya ko na ni Ama dahil susuruhang nga maipilit. Hang maipilit. Ngunit ano man, sudya ko na karo din, at makita nga, kumaga parang agay-ayat. Ito, sarita kanyak ng kalari ko, idi na ito eh. Iti ko na ko. Apay siya kastoy, apay sudaha nga kasya. Among ti ko na kanyak, agyamang katahang ka nga kasla kanya da. Agyamang kata, na iduma ka kanya da. Agyamang katahang kayo at papada. Kat iti banag na da kang kahamubiro, kat iti kapada. Iso jay, adamot iti nabasak iti Facebook nga kunana. Be honest, even others are not honest. Be kind, even others are not kind. Be trustworthy, even others are not trustworthy. Iso nga ito'y kapsat. Iti pa nakamuta. Umukulot DJ eh. Tota. Ano ba yung ang sabi kasi nila noon, iti termino kang kondisyones na tibiyak at nalayan iso ti sangapulo nga pili. Ngam iti bagbagat kada kayo, ti termino kang kondisyones na dayto nga biyag nga agnanayon, kat umun-una la umunay, iso di biyag. Ta iso di rigi eh, biyag. Agnanayon. O di ba? So, umuna, biyag. Agnanayon. Hangarod na sangapulo nga bilin ti umuna. Tati umuna ijay nga amuan tayo, ajay biyag. Buhay muna. Ngayon, ang buhay, alamin natin ano ang buhay. Ang buhay ay Diyos. At ang Diyos ay buhay. Buhay. No? Kaya tayo ay buhay dahil tayo ay may buhay. Sunod. Ang buhay, saan nakatira? Ang buhay natin po ay nakatira sa katawang ito. Kung kaya't ang buhay na siyang Diyos ay hindi makita, ngunit dahil sa katawang ito, ang buhay na siyang Diyos ay makikita dahil sa personal na ito. At ang personal po na ito ay gumagalaw dahil sa buhay. Ngunit, ang buhay ay hindi siya ang nagdidesisyon sa katawang ito. Dahil ang nagdidesisyon sa katawang ito ay ang kaisipan. Isip. So bakit noong pa, kung titignan natin, una pa lamang, ang usapan noon buhay na walang hanggan, motherland and promised land, and then here we are, na ako nga ay medyo naaano nga ako sa mga kapatid na nagsasaysay at nagsasabi ng ganito. Totoong mayroon tayong paniniwala, ngunit kung tayo ay magkasakit man, ay katawang material pa lamang ito kung kaya't nila, saan mo ipagkakatiwala ang katawang material ito? Ipagkakatiwala daw nila sa doktor.
Kasi, literal na katawan. Kanila. So, hindi natin nalaman yung kapangyarihan ng katawang ito. Wala lang. Kasi ipagkakatiwala mo siya sa iba. Yung katawan na parehas mo din. Parang kagaya ng isang bagay na ikaw ay isang bulag, igagayad ka din ng kaparehas mong bulag. Ganun yun. Bakit naging ganun? Kasi yung doktor na yun, hindi niya rin alam kung saan nagmula. Ito yung totoo na espekulasyon. Yung doktor nag-i-spekulasyon kung ano yung sakit mo. Kasi tatanungin niya, anong nararamdaman mo? Ibi-BP ka niya yan. BP. And then, ang pinakamatindi, i-check niya yung chest mo. O, hinga. So, i-chest niya. Ito yung tinatawag na spekulasyon. Hindi naman niya nakikita sa loob. Hindi niya nakikita. Ganito. Then, magiging, ang susunod, magpa-ultrasound ka. Magpa-ECG ka. Magpa kung ano-ano ka pa. Para malalaman natin kung ano yung best na gamot na gagamitin sa'yo. Magpa-check ka ng dugo mo. Magpa-check ka ng urine mo. Magpa-check ka ng kung ano-ano pa. Ng saliva and so on. Bakit niya gagawin lahat ito? Ito yung tunay na spekulasyon. Kasi wala siyang alam kung ano yung sakit mo. Kaya mag-speculate siya para sa ganun malalaman niya. Iyon ang spekulasyon, mga kapatid ko. Kaya kung sinasabi niyo na spekulasyon to langit lupa, ay mag-isip kayo ng mas marami pa, mga kapatid ko. Dahil ito, mga kapatid ko, nagkaturuan. Ito'y katuruan. Kaya kahapon nga ang kwento ni Brother Petronio, kahapon, kinabaknang. Idi unanak isu iti sursuro kan nawidan. Nga iti anak, haanlaan nga anak iti amakin inana. Taam amin, ijay bumaryo, anak na dijay nga ubing. Ang lahat ay may care at ang lahat ay may say sa isang bata. Bakit? Pag tumaan ka, madaanan mo isang matanda at hindi ka man lang kumaway, hindi ka nag-bless or anuman, sila ay may karapatan turuan ka. At may karapatan din sila magalit dun sa magulang mo. Bakit hindi ka nila tinuruan? Kaya everything is revolved. Kailangan, hindi, kahit naman sabihin mo, hindi mo first degree cousin or what? Bakit may karapatan sila? Yes, because everyone cares. Hindi kagaya ngayon. Wala nang pakialam ang tao at wala na rin pakialaman. Bakit wala nang pakialam at wala nang pakialaman? Kasi pag pinakialaman ka, akala mo kamali ka na, akala mo dinadown ka, akala mo hinuhusgahan ka. Hindi mo nakikita yung bright side na pinagmamalasakitan ka or iniingatan ka, kinikare ka nila. That is why they are doing that unto you. Ngayon, negative na. Pagka tinuruan ka, sabi mo na, apay si kayo lang na Oh. Total, pag tinuruan yung bata, sasabihin, apay, ano, tibibiyang mukha anak ko dito. O, diba? Kaya nga nagkaroon na ng Bantay Bata 163. Ang mga teacher wala na karapatang mamalo. Pati mga magulang wala na rin karapatang mamalo. Pero ngayon, lumalabas na dahil sa batas na yan, dahil winala nila ng karapatan, wano karbangan, ititunggal may sa, yung ubing latatek, panunutan na niya, di kaya na. Kidumtang ti panawan, anong alam ng bata? Kailangan niya ng guidance and care. Ayaw mo Ayaw mo. Isu nga, dumtang pa yung tipasot, hindi nga, ada nang nagak, iti bumburadyo mismo yung sang macho nga kulanan Hindi bawal dante, ang dami-daming nang gugulo dun sa, yung fountain kasi sa Rizal Park. Ang dami-dami ng ang dami-dami ng kabataan ba na gabi na, inandun pa rin sila. Tapos ang ingay-ingay pa daw nila, nag-ringgor da nga upubing nga, pero may aga-apa da, nagkakaroon pa ng riot.
ng mga kabataan ganun din ang edad. Umaabot o hanggang dumating na yung punto na nagkaroon ng curfew sa kanila, and then, ang mahirap nito ganito. Ang isang bata na below 18 years old na mahuli ng mga pulis o ng tanod, hindi lang yung bata ang ikukulong, kundi yung magulang. Bakit? Kasi bakit hindi niya hinahanap yung anak niya 10 oras ng gabi? E paano na yung bantay bata 163? O di ba? Ang gobyerno ang gumawa na alisin ang karapatan ng magulang sa anak. Din ngayon, nung hindi na makontrol ng gobyerno ang mga bata, ang kabataan, ibabalik nila sa magulang. Magulang na may kasalanan. Sino mo? Sumak ko na ni Ama, gobyerno mamagulo tao. Kaya ngayon, ang dami-dami sa Facebook ko, proud ako being batang 90s. Nakatikim ako ng pamalo, nakatikim ako ng hanger, nakatikim ako ng kung ano yung bang mga gulo na kumbaga nagtatalunan sila in so on. Nakatikim ng ganun, hindi kagaya ng mga bata ngayon na ngayon kala mo nga pag mainit hindi na sila makakope. Samantalang noon nga nila ang 7 taong gulang na bata bago pumasok ng paaralan magpastor muna ng Carabao. Ngayon grade 6 na ihatid mo pa sa school. Diba? Grade 6 na ihatid mo sa school. Ano magagawa natin? Noon wala tayong Kahit high school na. Kahit high school inahatid. Oo, inahatid pa. Kasi ano eh. Ganon. So anyway, kaya ngayon naman, noon hindi tayo mamumroblema sa tinatawag na baga na mga masasamang mga tao. Bakit? Kasi sa isang barangay, Oo. magkakakilala lahat sila. Kinikirim yung mga Sa isang barangay magkakakilala, kaya sabi small town. Pero magkakalayo ang bahay noon, ano brother? Pero kakarubada. Pero wala. Oh, ito ka nga may isang bantay, di ka may isang bantay, karuban mi dyan. Pero karubada. Kasi sabi ng auntie ko noon paano mo makikilala at paano mo alam na may gulo dun sa kapitbahay? Agbatingting ka no te planggana. Wano kasirula. Basta, dati nagbatingting. At dati mang panangpang iti ba? Mayroong problema or may nangangailangan ng tulong. Bandilyo. Nangangailangan ng tulong. At lahat ay darating. So lahat ay may care. Oo. Yun yung kwento. Ngayon, bahala kang ulat patay na. Rescue. Doon tanin mo pa yung amon. Kaya nga ang bata noon, pwede lang siya maglakad. Hindi mo ihatid. Bakit? Kung may makakita sa kanya, they will care. Someone will care. Ngayon, minsan naman kasi ang tumutulong na mapahamak pa. Yan ang napakahirap ngayon. O, di ba? Tutulong ka na. Kagaya ng mga nabalitaan, sasakay mo na. Pag tumalon yung bata, di mo alam, napilayan na gasgas, kasalanan ka na. Kaya better na huwag kang tumulong. Ganun ang nangyayari. Kasi nga, wala na rin tayong mga understanding. So, balik natin sa usapan, yung usapan pa rin na biyag nagnanayon. Kagaya niyan. So, ang usapan, unang-una sa biyag nagnanayon, hindi tayo aalis sa biyag, buhay. Kasi buhay na walang hanggan. Biyag agnanayon. Nakarot doon sa biyag ayay. Ano ang buhay? Ang buhay po ay Diyos. So ngayon, paano maibibigay sa iyo yung buhay na walang hanggan? Hindi mo ba kilala yung buhay mo? Ano ba yung buhay mo? Ang buhay ko ay Diyos. Kaya na pinapakilala na. O, paano ngayon? Kaya nga, kagaya dyan sa Promised Land. Ang usapan ng pangako, piyak ang nanayon. Kabsat, awang patinggana, ngam datoy, storya kala datoy. Kung naggarod ka ito hindi. Hindi una nga panawan, ti Promised Land. Iti tao nga da sakit na mapan Promised Land. Apan agpa-confine ka ni Ama. Apan agpa-check up. Itat tayo di Promised Land, ti tao nga da sakit na. Hindi hospital. Rumaran mo mapan may hospital.
Nya di jay balusong uno balikan. Gusto kan nawidan. Iso ti kanawidan na. Hmm. Isugarod nga, tuta, dito na saritaan na na. Napanta pa yung saritan termino, terms and condition, iti biyak ag nanayon. Kabsat, kat isa nga pulo nga bilin. Kasanong garod nga maamuan tata, tiag biyak nga ag nanayon, iti isa nga pulo nga bilin ka nga, sa nga pulo nga bilin ka nga, at concentrate. Hindi Kasi nandun yung password ng buhay na walang hanggan. Ano ang password niya? Buhay. Kagaya ng mga kapatid, kahit sa relihiyon. Bakit naging, ang gusto din nila is buhay na walang hanggan. Pero ang susi na makamtan nila ang buhay na walang hanggan ay, mamatay muna sila. Bago sila mabuhay na walang hanggan. Pero ang katuruan ito, sinasabi ko sa inyo, yung usapan dito, buhay na walang hanggan, ang password dito, buhay, hindi patay. Buhay. Kaya nga sabi ko sa inyo, paano ka bibigyan ng another na buhay Hindi mo pa kung hindi mo pa kilala yung buhay? Saka hindi mo naman iningatan yung buhay niya. Ngayon, okay, ang buhay kasi hindi mo kailangang ingatan. Hindi mo kailangan ingatan tong buhay. Bakit? Kasi ang kailangan mong ingatan yung katawan mo. Kasi yung buhay mo, hindi yan mapapagod. Hindi yan kakain. Hindi yan magtatrabaho. Ano magtatrabaho? Yung katawan. Ngayon kung nasira yung katawan, kung sinira mo yung katawan mo, wala nang bahay yung buhay mo. Kung wala nang buhay wala nang bahay yung buhay mo, isa pa siya titira. Kaya nga sabi ko nga, ang motherland ay katawan at ang promised land ay buhay. Hindi ka po pwedeng mabuhay na walang hanggan na buhay ka lang. Kasi hindi kita makikita. Makikita mo ako pero hindi kita makikita. Kasi nandiyan yung buhay mo eh. Ang problema is ko na nang akatang-katang di biyagnan. Hanga di kararuan na tagkatang-katang apay nga di biyagnan tagkatang-katang unta awang balay na di biyagnan. Gabsat. Gawa ng wala ng bahay yung buhay mo. Homeless na siya. Diba? Mag-census sila ng bahay. Paano ka may census? Wala, hindi ka na ma-census. Kasi hindi ka makita. Saan siya tumitira? Walang tirahan. Parang Alma. Oh, si Alma na ipanganak. Nasaan na ngayon? Personal. Hindi naman yung buhay ni Alma hahanapin eh. Yung personal ni Alma, di ba? Parang isensus na at Gijang nakasuyan na orti balay na. At Gijang garud. Di kayo nasawan, aji balay na ti ayan ti counting. Numapanta, may isang balay talo nga pamilya. Okay, aja tagda balay nga pag Gijang nanda, may counted na. Ganon din po yung buhay sa katawan. Kaya sabi ko, ang buhay, hindi natin kailangan pag-ingatan. Hindi natin iingatan yan. Anong iingatan natin? Yung katawan natin. Ngam tibiyag namin, mairam-rama na kang kanayaw. Gabsat. Tata, gabsat. Agkapsot tibagi, gibiyag hang agkapsot. Napadyaga mo dito. Kung kung ano mo mga. Aji pinagangis na ajay. Pagsa mo. Ngamin, aji, agang kit nga kasdayan, adabulon na nga masupukit hang nga makarwa di angis na. Apay ngamin. Haan. Di bagi ti marigatan nga umangas. Hanga di biyak. Hanga di biyak. Kaya nga, anong kayamanan natin? Hindi yung buhay ang kayamanan natin. Kasi ang kayamanan natin yung katawan natin. Isungaro di ko na. Ang nadam na itang bagi. Tauray di ko na nga subli. Anya. Subli. At pagsasarita tayo ate ka. Adi matay. Mapanjalangit at subli to. Wano. Adi. At subli. Kag na tayo. Naruno di bagin. Nakapsubyanan na. Uri nagsusubli. Kasi lang ko matagito eh. Lagi di minatay da iti. Anong alam natin kung nagsusubli dahil paisaw? Anang amo tayo no ni Hesus Kristo nga talaga kay nagsubli. Ngam naruno mo ngamin di baginan anapay sublian na nga nga bagi. Isu nga kunada nga natay katata
At dan ni Jesucristo, di ba? Ang dami nang nagsasabi na appointed son and so on, dumating na. Hindi mo na mapatunayan. Hindi kagaya kay Inay Conchita noon na nung dumating siya, si Inay Conchita, pinatunayan niya na siya si Saint Rebelita. Oh. Pero kung tignan mo, si Saint Rebelita, si Rebelita Bueno, taga Nagilian. Nung dumating si Inay Conchita, taga Batangas, claim niya na siya si Saint Rebelita. Tagalog yung isa, Ilocano yung isa, paano? At taga Nagilian yung totoo. Yung nagkiklaim ngayon na siya yon, taga Batangas, Tagalog. O, diba? So, ibig sabihin po nito, ganyan na bagay, dahil nga sa walang katawan, hindi mo ma-point na ako na si Jesus o ako si Maria. Hindi kasi wala na yung katawan, nababalikan. O, kaya nga kung mag-usapan natin, hindi tayo pwedeng mag-usap na gamin aja, detalye tayo nung ako. Natay, manungat at taon tinatay. At ka din nagsubli nga naman nagda talaga pag dyan ang langit. Awan, di ka di, awan. Ngam, anate amo tayo nupog nung adanapan ka adamo ilang nagsubli. Hantay mapananakan ajay, handa mo ilang mapananakan apay. Awang magbagi na gaminan. O di ba gana kumasya ni kastoy nga pulano, na yan naka-iji kastoy nga lugar, nga natayak idi kastoy, tata nagsubli akon, siya datoy. Wala kang magagawa kasi yung realidad, mga kapatid ko, pag umalis ang buhay sa katawan, 24 hours, agrugin nga gruno. Mabalik masublihan ng tupay nga ajay. Hana masublihan na nun. Tauray ti manunga tawan 10 years, aji tupay tulang na marunutan. 10 years nagsubli di jayo na natay. Gibiyag na nagsubli. Anong nga sublihanan na nga biyag? Ay nga bagi. O kaamin mo nga bagi. Nga si tatador, kadamo biyag na. Si kamalimbawa siya kuma. So mang po biyag ti may sa nga pulanaw. Kibaga na biyag kinibiyag ko. Oy pumano katapay lang ta siya mamu dita. Siyempre ang magkaya di biyag ko O, ada bagi na, di apay ngay kuma. Di ka de. Ganun po yun. Kaya sabi ko sa inyo, we must specifically dito sa katawan natin. Dito yung nabagi tayo. Tata, nga, di ipuwera tangaro di biyagan. Haan. Tamasapul nga maawatan tayo nga, without life, body cannot move. O, babalik na naman ako sa usapang yun. The life and the body are not the same. Agduma da deta. Agduma tibiyag kang bagi. Ngam, tibiyag kang bagi, nagmaymay sada. Nakipagmaymay sa ngamin tibiyag. Kabsat, nakipagmaymay sa. Iso dahil kabsat ko nga, masapul amon tayo, anyang arot tibiyag. DJ umuna, amon tayo. Tapno maipaay kada tayo tibiyag ang nanayon. Iso nga ko na ni mga hangla nga patolay. Handa nga pagbiyak. Di kasapulang tayo nga amon. Masapul ti amon tayo, amirisan tayo, kan masapul bigbigan tayo, di mang bibiyag kada tayo. Kat masapul mang ammo tayo, iti panunot puso kung bagi tayo. Napsat. So nga di ko na ada ka din si bibiyag kada kayo, aging gay din nagrugi, ngay nawat na tipiyag ang nanayon, hanggamin kasdi Isugaro di ko na nga, tanda di kanta nga, nagkaritay amin sangwanan iti Diyos. Nga intay agtungpan. So kahit nasa unak karitay. Ngam anya ti kari tayo. No, adati may sakap sa iling ako na nga hana nagkarkari. Ngam ti kuna ni ama aday ti kari ken sapata. Nabsa. Anya ti kari tayo ken anya ti sapata tayo. Ti kari tayo ken ti bagi tayo. Ken ti sapata tayo isu ti rupa tayo. Kabsa. Ngarod, iti san tayo nga pan nakaamo ti karikan sa patatayo, basta nung arod nga ipaay kanya tayo jibak na nayon. Ito ta diretso masarita, adda ka din pamanagnak, ti problema awampay ti pamanagnak tayo aging katatatibiak ang nanayon. Apay,
Huwag pa ngamin awamat itinayat nga nangammo tajay biyag. Pero umaasa sila sa usapang agnanayaw. Oh. Parang isang usapan na naman ito na iti kunana idila, iti kasukuna ni Ama Martiniano niya. Agadal kayo sursuro pagayatan ti Diyos. Agadal kayo sursuro may isang Diyos langit nagaadan. Tita nga saritaan, ti kayo kunana, agadal tayo. Puno amuan tayo ti sursuro may isang Diyos langit nagaadan. Apay nga amuan tayo. Gamin at na pangako nga, biyak ag na nayon. Adi ti pangako. Ayaw mo DJ, apay kasano nga nagbalin nga na ipasot tayo dyan. Iso da ito DJ lawag ayat kang biyan. Kat itatangan na lawag na saritaan. Mostly sa promised land, ayaw nang talakayin yung iisang Diyos langit lupadan. Pumupunta na lang sila sa pinaka easiest way. Easiest way, uray maturog kag malmalam na makiumong kanto. Awang problema apay. Nakasulat ang Green Borda. Lagi to'y laamin, ti pagsasaritaan. Uray kag review. Hana nga kailangan, uray pa inudyo ubingan ti patakdaram to. Agsarita ka nga ti bagak ngay, dahil ni disiplina, pinagbasang grade 1, grade 2, grade 3, ang muna agbasan, basaan na. At training ka pa, at pa-training ka pa, at padungod ka pa, dungod ka brother, tapos na may bagam. Ang kamadaragan, sister, nakasura dito, ni disiplina niya, pati problema. So, di ko na idini father ko, talakan tulaan, ang tiyagi memorize. Oh. Aje, easiest way ba yan? Amo kailangan nga i-memorize. Oh. Ikitat na kiti kayat ba iti taga-motherland, kitat da kumata jay, ano ba tawag di jay? Da kumatikas jay tayo nga di jay ngay, simbahan ka, projector nga makita mi jay di, wa? Agasa mo di jay, da pangarap ti taga-motherland ka kasi di Absat, nung ti ko na mat, kung sister Demi, di ko magtanong nga ako ng ganon. Una na ta, ikabil tayo ngay nga, sila ko mga amamin dagiji kanta, nakakopya nga kasda, tas ipakuam lang nga makita jay. Jay. Yun, pangarap yan pangarap dito yan ay. At ako na mo. Hindi may sapay nga panunutan tayo kastoy. Kung mayroon na tayong ganon, sinong tumangupirit? Adya ti may isa nga salitaan. Oh, di mangupirit. Sino nga ti mangupirit? Tata, di nagpasumanan. Di adya nga pangarap, hampay na alam. At naman na yun nga pangarapan. Anya di pangarap. Siya pangarap ko adya. Da kumamot ti projector tayo taniyo nga kwa. Tap numaala na nga buong buo. Tapos nga ikakwa, pindutam lang gano, puligos yung kasday ikakwa. Makita mo di cellphone. Hindi mo kailang ino-operate na ganyan na yan na nakakwahaan. No, ibaga na nga jilikod tayo ti sangwanan na, makita na jilikod na yung kubraan na jay. Maalay jay. No, makiyung jay ti igid. Yun lang, isungarod ngay nga dadagin. Hindi. Nakalagay lang doon, nagaganon-ganon yung mata niya. O parang CCTV. Pero nakakonect yun sa cellphone. At nagmumove yan, kung ipaganon mo, makikita sa likod lang. Isungay nga dadagin jay ngay. Ayaw naman ang galing-galing nating manghusga minsan sa tao na. Kahit sa simbahan, nagpupunta ng simbahan, natutulog naman. Nakikita lahat ng mga natutulog sa simbahan. Pero pinangarap ko yun, meron sana kaming ganun. Kasi pagka nag-live na tayo ng ano tawag dito, ng himno, kahit isa lang yung cellphone, kasi isa na lang yung projector natin dyan eh. Nakaganyan lang. Makukuha niya na lahat. Ipuligos mong tumunoy, pindot mo lang kasta yan, i-cellphone nga, puligos mo kasi yan. Puligos kasi yan. Ganon, no? Yun, ako, dagiti bayat nga matayan nga, dati kinabak ng takin, doon na rin pa langit ko. Yun po ay pangarap ko, pero wala pa ngayon. Hindi, pangarap ko dito, habang tayo ay nag-ano pa lang. Pangarap ko na maganap dito sa atin. Para sa ganon, yung bang very open na siguro din ko na kung no madamati live, maayos lang na ano, hindi mo na kailangan iayos-ayos na kasjay, nakakonect na lang basta. Parang kagaya doon kay Sadhungay, naka-computer lahat makikita mo na lahat ng mga kung saan sila.
It's a way of performing pa lang, ano? Ngam medyo pudno, siyempre, biyak ko, pangarap ko, biyak ang nanayon. Kasi kapsat. So, anyway, dito, nga saritaan tayo, kapsat ko, ko nakarod nga, kasanupay garot tatak kabiyak ang nanayon, di pangako da. And of course, gusto natin i-achieve yun. Gusto natin. Agasa mo, di ko na ni ama, na mayag na saritaan ng kakabsat, kastoy laang, di jay. Amin nga kinaba ng tinubong, tiagmana di mabati. O, amin nga kinabak ng tinubong. Di lang agmana, di mabati. Di matay, hanggang mabalin agmana. O, di ba? So, di mabati. So, kung tayo maiwan tayo dito, buhay na walang hanggan, di imagine mo yun? Karangyaan? Tapos panunutin lang? Kaya may nagsinasabi ko nga sa inyo, maging yung tinatawag nila, let's make fun. O, let's make fun. Yung mga nagtutour, mga ganon. Kahit yung mag-tour, nakakapagod din kasi lakad ka ng lakad yan. And then after na lakad ka ng lakad, kakain kayo ng whatsoever, and then mayroon pang clubbing, mga ganon-ganon, or saang disco kayo pumunta, o saang party kayo pupunta, pagod na yung katawan mo. No? And then inuman, pagkain, and so on, pagod yung katawan mo. Akala mo luxury, pero hindi, kasi napapagod yung katawan mo. But yet, pero, kapatid ko, yung buhay na walang hanggan nga pangako ni Ama Martiniano, Ama Adan at Ina Eva, dakilang Diyos at Ninay Conchita, ang pangako niya, pwede tayo mag-tour, kagaya ni Ama Adan at Ina Eva noon na mamamasyal sila, namasyal sila sa buong mundo, hindi sila napagod. Kasi iniisip pa lang nila yung mga bagay na pupuntahan nila, nandun na sila. Hindi nila kailangan sumakay ng aeroplano lang, and then ilang oras, no? Kaya nga yung sabing buhay na walang hanggan, hindi lang basta buhay na walang hanggan yon. Kasi para bang ito'y regalo ng isang kabuuan na yung may kabuuan. Ikaw na tagapagmana, mayroon kang kapangyarihan. Oh. And everything is you can do, basta yung kagustuhan niya lang. Mga kapatid ko, pwede tayong mamasyal, pwede kung ano yung gawin natin, mga kapatid ko. Kaya nga may usapan na pagdating ng panahon, mga kapatid, itong mga bagay na ito magaganap. Pero ang mangyayari niyan, kailangan nating malaman muna yung termino at kondisyones. Mga kapatid. Kaya nga po na isang bagay na kailangan natin unawain at maunawaan. Kailangan po nating unawain ngamno apay nga rod kaya mo sa unin ship da nga dagdagusan di biyak ang nanayon inawandan kasi po mayroong terms and condition. Imagine mo kung let's say kagaya nito, you live simple lang, kung hindi mo kaya, kung hindi mo kaya yung live simple, makita ng simple, di ba? Kung hindi mo kaya yun, mga kapatid ko, ibig sabihin, mahihirapan ka ng buhay na walang hanggan. Di ba? Yun lang, makita ka ng simple, mabuhay ka ng simple. Mahirap yung, kaya nga may nagsabi, ang pinakahimahirap daw yung kasimplehan. Bakit? Once you live simple, hindi ka mukhang may pera. Paano mo kakayanin yung salitang patsim dito na tao o mapirpira na rito?
Na? Patsim dito nga tao, awan ang muna dito kasi nakasimple. Imagine mo, yung ganon. Pero yun yung pinaka the best of the best. Yun ang pinaka best of the greatest, mga kapatid ko. So being best of the greatest, ito na yung hindi natin gusto nating ipakita at ipakilala. Ano yung gusto nating ipakita at ipakilala? Ito yung katuruan. Kapatid. So bakit hindi pa naibibigay yung buhay na walang hanggan? Kasi unang-una, yung liwanag, buhay at pag-ibig, motherland and promised land, hirap pa silang unawain kung ano ito. Kaya nga sabi ko sa inyo, Jesursuro may mesa nga Diyos langit nagaadan, insukat da iti 46 disiplinas. Hindi promise lang. Ije promise lang. O, anya pa'y, di sa nga pulo nga bilin. Ngamin at adyayan di mata, diagong mo di lapayag mo. Jingiwa mo di panunok mo di pusog kanya bagim. At adyayan na napay ti i-memorize mo jay. Kaya bagam tulatan, di mata, na siya at laang ti kitain na. Kamu mo ba? Jingiwa, na siya at laang ti sawin na. Kamu mga Di lapayag, na saya at laang ti danggan na. Di panunod, na saya at laang ti panunotin na. Mati, anya pa di problema ang awanan. Ngam hamo mo amon no kasano ka bibyan. Tanamot imbaga ta di sa nga pulo nga biling kang 46 disciplines ijay. Di pagbibiyagam kanya mang bibiyag ka. Good no. Kasi di banag na kasano nga rod di ko nang rod kanya yo. The password. Password ng buhay na walang hanggan. buhay. Isu di buhay. Oh, apay isu ka di. Kuya, kinagsimple, buhay na walang hanggan. Di buhay. Buhay. Alamin mo yung buhay. Kilalanin mo yung buhay. Kilalanin mo yung bumubuhay sa'yo. Saan nagmula yung buhay mo? Puro buo yan ng buhay. Ngayon malalaman mo, bakit ano ba yung buhay na yan? Ang buhay ay Diyos. Bakit ngayon ano yung buhay na yan? Yan ang patunay na minamahal ka ng Diyos. Ano yung buhay? Para makita mo yung liwanag. Para maramdaman mo yung liwanag. Buo yan, mga kapatid ko. At saan, once you say, okay, goyat ko tibiyag ag nanayag, masapul ang nagamngal di bagay mo. Tanuhan mo, inalwadan di bagay mo, di ko nakarodan. O biyak kag nanayaw no, noon ti bagay mo nang kamakitan. Kinang kabalin agmanan. Awan handa ka makitan eh. Oray bagang nga kumanot tano dati mangi baga nga adator ay na. Sister makit-kitak dagita nagadadot nga kapag yam dita. Dita abay mo nakatugaw da. Oray pa niya hindi ko mangarot kaya mo makita idaya. Diba? No ibagam to. Awan mi taktugtugaw itani ay aduda. Aduda nga pamilya ti adatta, pamilya ti halos ano na nga kami. Siksik na kami doon sa pero wala ka makita. Oh, bakit? Kasi wala silang mga katawan. Isugaro dyan kung nada nga agkatang-katang nga kararwa. Nung mati kami agkatang-katang nga kararwa, hindi agkatang-katang abiyag. Bueno, at yung muda nga karawang aming gabi, isa di dyan warna kabaling. Mm. Yung mga di karawang. Isu di dyan agkatang-katangan. Isu di ko nangarot ni ama eh. Iti may isa nga tao nga matay. Iti di wana. Gamin di pag na makiagap to, iti dagay. Makiagap, iti dagay, sumagpuligaw sa paklag. For the first time in his life, halik na siya sa lupa. Nga idi aday suna nga si bibiyag, kuna na dagala ang dayta. Nyati ko lang inay Conchita, makita nyo ako dito, makita nyo ako roon. Subukan nyo mamatay. Diba? Pero hindi ko alam kung gaano ka-wonder yung mga kwento nila na kung ang tao malapit ng mamatay, nakikita niya na yung mga namatay din. Kwento nila. Kasi yung tiyahin ko, kwento din niya. Nung malapit na siyang mamatay, galit na galit siya sa anak niya, nagbabantay sa kanya, apay, ngamin turugan na isunakit. Siyempre, pagod na yung nagbabantay. Hindi naman siya makatulog. Ang sabi niya,
nagre-ringgor kano dagi jay kakadwana, dadyo unag, apay papanawon mo ay idata makaturo ka mat. Apay nagmayak man titurturog mo kung nagre-ringgor da kunana, papanawon mo ida, kita yung dyan na, huwag mo tapos dagi jay nga paaway magpagana. Hanggang nagbayag, puman. Ay, panday ayabang. Iji unag ti ospital, so di ko na nga apay kano nagad-ado ti tao, iji unag ti kwarto na. Andal na lang. Nung kunanahan, namot ka no ang dagi jay. Pero makita nan. Nakapilang rin doon. Oh, makita na idan. Ngam, ang nga makita di anak na di tagabantay na. Pero anyway, yun ay kwento nila. Kwento nila. Iso nga kuna na nga, ubusin niya yung lakas niya na yung bang batuan di anak na tatlo makaring lang. Tadi di garo nagad-aduta parwarong ida. Kuna na. Kasi natin parwarong ay kajak mo ida makita. Agapadan. Awan ko na di anak. Abda ko na na. Oh. Itang tupay abay mo ka da. Ano mo makita? Ori marikap na kumakawamay. Diba? Kasi wala na ngang katawan. Wala nang katawan mga kapatid ko. So being wala nang katawan, ano pa? Ang say mo. Sige ko lang, anagan tayo, di bagi tayo. Iti panaganag tayo, ti bagi tayo. Di jay mo't nga, dajayan di jay ko na nga, 1 dream, 3 point. Iti pananganag tayo, iti bagi tayo. Panangam mo tayo, iti nagapuanan tayo. Mangbibiyag ka na tayo. Kapsat ko, anadan tayo mo itong biyag tayo. Imagine mo, di panaganag tayo, iti nga bagi. Kasi mo ti panaganag tayo, iti biyag tayo. Ngam ti pananggugor tayo. Dito nga bagi, kasi mo ti pinangigugur tayo, di biyag tayo. Kapsat. Iso jay sa unia ni inay ko ni ama iding ako nana. Dahil nga ko na kanya yung kanta nga like stranger. That's what we are. Estranghero, kapsat. So, apay, ngamin, iso na estranghero, iso na. Jibiyag estranghero, apay, hantay mo amu eh. Apay nga, hantay mo amu. Wait, hantay mo makita. Diba? Hantay mo makita ngamin, jibiyag. Kapsat. So, hindi natin makita yung buhay. Mga kapatid ko, ano pa? Wala na. Kapsat. Ano tayo magagawa doon? Isu nga, dato'y kapsat, iko na karod kada kayon, o di bagayo man nga, haanti ko na ni ama, ti pakagunuudan ti biyat ag nanayon, ketso ti sa nga pulo nga biling kang 46 disiplina, siguro ibagayo, siya binaliwak. Tako na mo ti pakagunuudan ti biyat ag nanayon, mangrugi ka umuna di sa unga biyat. Kapsat, mangrugi ka umuna di biyat, basta. Todo dyan eh, biyag ag nanayon, biyag umuna. Nga amuan tayo. Iso di tapay. Makapag nakakadi na umbiyak mo. Ay makatrabaho ka kadipay na umbiyak mo. Sabi siya, ano? Hanggang makapagnan na umbiyak mo. Hanggang pa'y makapagsaon. Meron makapagsalod sa ulo. Hanggang mo na makapagsaon. Sabi siya, di kasakitan dito. Oo, mana mo. No, umbiyak mo. Uray bagami. Siya object ko nakikwa. Kung totoo sana na ang tao nakakaintindi ng salita, wala sana tayong problema sa mundo. Bakit? Sila tinanggap nila patay. Then buhay na walang hanggan, di ba? Bakit mo gugugulin ang ilang araw mo na maghanap ng pera kung mamamatay ka lang din lang? Mamamatay ka din. Ngunit, ang iba kasi ganito. Anong sabi? Life is short, that's why we need to enjoy. Enjoy life while you are still alive. Kaya yun. Enjoy your life. Kaya, anumang punto kagaya niyan. Enjoy mo buhay mo, sabi. Enjoy life while still alive. Kasi once you're dead, you can no longer enjoy. Alang amit nga mabanda ka ipit-pit-pitin na kanto nga bangkay nga yapan di Thailand. Iji Bangkok, Thailand nga mabangkay yung nga ako, ag-shopping.
Oh, hindi tama. Alam nga na i-wheelchair ka kanto pagkatapos, awan ti biyagnan pagkatapos italida di wheelchair, tapos pasyar na kanto. I don't believe that. Muna pa lang nga, kung na nakapalugan ng aeroplano na. Di ba? Because you no longer cannot mess with someone else. Apay. Kasi mamaya ngayon natin nagtupay di imam nga. Di ba? Wano na tinagya matam ijay. Di ba? Di nagkaroon pa ng malaking gulo. Kaya once namatay, libing mo na. Hindi mo na isama yan na mag-shopping. Ngayon, kung napakalaki ng bahay mo, sino pa titira sa bahay mo? You like it or not, mamanahin nila. Diba? So, kung totoong nakakaunawan tao, bakit spend mo yung lahat ng energy mo maghanap ng pera? Then, spend mo rin lahat ng pera. Then, mamamatay ka lang din. Ang mangyayari supposed to be, let us enjoy. And, kailangan alamin natin yung buong buhay sa atin. Mga kapatid. So, di takas na nga pa nagpasat anyway, sa udang gaya. So, siya ko na nga, aday iti pagkakaysa uno, pero kung da di, biyak at nalayon, ada ka di makitan. Ngamin kakabsat, iti Diyos probebo. Apay nga kung iti Diyos probebo, tao rito pa iti Diyos salita Diyos. Isukit berbo sa ubalikas bitla. Adi berbo, kita na, sa uti Diyos ko na da di Biblia. Kasi kung mga ibaga nga sa uti Diyos, di jacket iti Diyos berbo sa ubalikas bitla. Agsa ungar di Jo, agsa ungar di sao. Agbitla nga di bitla. Agbalikas nga di balikas. Saan? Nung apay nga inaramid na nga dati sa uti Diyos. Awan ti saugat sao. Ibig sabihin, no iti saugat sao, never ata nga kwa, never nga di nga ipundo, never nga dikat na sauilin na agsarita. So, adi pa lang sarita nga, the Holy Bible is the Word of God. Napakalaki ng kinaulbod. The biggest lie ever. Sinungaling. Pinakamalaking kasinungalingan sa buong mundo na nagsinungaling sa atin. Ngayon, na pinagsinungalingan tayo, amen. Ngayon, lahat naman ng di nga mangitang tandudo, mangitang tanok, mamati itang libro Biblia nga, ito yung ano di dyan, gabay daw na makilala ang Diyos. You are totally blind. Pero hindi naman nakilala. Grabe kang bulag. Bakit yung salita pa lang, the Word of God? God is Word. Then may libro yung salita. Tapos sasabihin mo, yung salita ng Diyos, yan ang gabay mo. Kailan nagsalita yung Diyos? Kaya sabi ko nga sa inyo, lahat ng mga nagsasabi na tama yung Biblia na yan, mga sinungaling at mga bulag. Bakit sinungaling at bulag? Doon pa lang sa simula. Simula pa lang, God is Word. Mga kapatid ko. Tapos sasabihin mo, Word of God. Anong sinabi? Nakakaintindi ka ng salita, hindi? Hindi. Pero kagaya niyan, kaya nga sabi ko na ikwento ni brother kahapon, yung dry spell. Dry spell. No. Dry spell, no? Mayroong sinasabi silang dry spell ng Isabela. Drought na nga. Drought. Dry spell pa. Ngayon, August idin, iti sa Matyo, ang pwede malang di tanong ang pwede nagpalabas di tanong itirigasyon, paadanda ni awang kanong. Totally na. At sinasabi nga nila na magkakaroon ng ano ba yung calamity, magkano ang calamity ng Isabela kasi wala na nga ang ulan and so on. Then they pronounce it na dry spell. Tipid ng tubig. Then so sabi ko nga kay Brother Petronio nun, api sino tinagi paggagamit ni dry spell? Ibagbaga daman. Bagati radyo. Bagati radyo, bagati matalino. Ano ba yung spell? Sumpa. Ang spell po ay sumpa sa Tagalog. Ang spell, mga kapatid ko, Ilunod, Ilocano. ilunod. Iti gaming sarita nga spell, kabsat, American English spell.
American English, wano British English. Ti kayat na sa one dahil spell, curse, ti taga English mo lang, curse. Sumpak sa Tagalog, lunod ti Ilocano. Oh, kaya nga yung mga witches, yung mga witch ang nagkakas ng spell. Agikas na ti lunod. So nga kunak sino nga tamo nga witch tinangkas ti spell ti Isabela. Oh. Kaya nga sabi ko nga, ang katuruan pong ito, once you understand, yun yung totally na masasabi mo na you are already free. Ngunit kung hindi ka pa rin nakakaintindi, kahit nandito ka sa katuruan ito, you are not totally free. Sakop ka pa rin nila. Sakop ka pa rin nila. At once na, kaya nga sabi ko sa inyo, ano pa? Kasi once na hindi pa rin tayo nakakalaya sa mga tinatawag nga na ano ba yan, vision and ambisyon, kasali pa rin tayo sa kanila. We are not yet free. We cannot express ourselves as I am a free woman. No. Kasi nakatali ka pa. Hindi mo na ko gamit. Yung baga musika ko primo. Yan yung mga laging ganun. Kaya nga po, dito, kasi ko nakaroon kanya yun nga, datoy, tayo nga, panang mo, panang ipakam mo, isursuro may mesa ka Diyos langit taga-adan. Dito natin mapapatunayan muna. Ije ko na, obyak na na yun, tagdagan natin. Yung mga ninyo, English mo Jeffrey. Ganyan ko. Iti biyak ang nanayon kakabsat. Waya-waya nga. Ika di biyak ang nanayon, so di biyagan na niya, niya di biyak iso ti Diyos. Anya dahi tanga biyak, iso ti ayat ti Diyos. Kat anya dahi tanga biyak, iso dahi ti pakagunudan tayo itilawag ti Diyos. Iso dahi tanga biyak. Kasano tayo nga magunod di lawag iti Diyos, unat ag nanayon garudan. Awan niya pa tayo. Tata, iti dahi tanga kaadaan o dahi ta, kat mapantaon una. Anya nga ro dahi tanga Diyos. Nga iso ti biyak. Iso dahi ta iti langit dagaadan. Anya dahi tanga langit. Yan. First coalition na yan. Nya ti langit ket Diyos Ama. Sino ti Diyos Ama? Ti Diyos Ama kay iso ti biyak. Kaya nga ito, I'm so happy na may mga tao na nakaka-relay, pero wala tayong magagawa sa hindi pa makarelay. Kaapay, uri ajay ngay mangurog na tayo Diyos Ama, inipapasat pa lang ni Diyos Ama. Hindi pa rin nila nakakaya na di ngay i-adjust. Sa bagay na pupunta tayo sa isugamin na kasanayan. Yan. Pero even doon nga nakasanayan, hindi kasi tayo, kung hindi tayo amamin din ng kasanayan, isugarod nga po nan nasa baga, isumit dito apayan nga binaliwan ni Ama ide. Apayan nga yung baga ni Ama ide. Ano, si kayo mo. Yung baga ni Ama, Gamiris kayo. nga mahantay yung namin nga, jigarod ko na kung hantay na si Putan, hantay yung ano ti Jayan? Gamiris. Hantay nga inamiris, hantay pinanunog. Apay, kitimbaga naman nga, manakabaling nga Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Diba? Kitimbaga naman nga Diyos nagbaling nga tao. Kitimbaga naman nga ti Diyos Ama, datayo kat nagbibiyag tayo, ay datayo ni kaanuman hantayon to may maysa, takuyog-kuyog tayo ti amakin ina tayo. Sungarod nga, sino kadwam, amakin ina. Mano kayo, talo kami. Pero may mesa. Diba? May mesa nga makita. Anya nga kayo na sa undi dyan, so di Diyos Ama. Anya tata kanyang panunod puso kong bagi. Panunod puso kong bagi. Hanawin baga nga amakin ina di jaya. Panunod puso kong bagi. Ngam anya nga min ajay, kuha kabsat. Ayan aji puso. Ayan aji bagi. Aji puso ngamin, iji ayan ti biyag. Aji bagi, iso aji dyan ti ina. Kabsat, di panunod, iso di kabuuan tayo. Iso mo lang di langit tagaadan. Tata, sumudya ko nak, nanumay sa nga panig la di binasan kamo, binasa idatuman.
ipait mo dahil nabasa mo kinagado pa di palawag na. Ano pa kurang na. Ano pa Oh, kurang na. makiapakan. Pero hamo nga mo, nga ado pa di palawag na. Ay, ano pa kurang na. Ado pa'y kurang na di dyan. Panunot puso bagi pa lang tayo mo eh. Kasano di lawag kayat kumbiyag. Kasano di langit nagaadan. Kasano di I love you. Kasano nga di I care you. Kasano nga di I thank you. Kasano nga di Lord God help me. Nakatupay. Mamsa, nakatupay di dyan. Eh pagkatapos ipapait mula di dyan may isang nabasa mo. Kasano nga raw. Hanggang tumakisar salitan. Tatita kaya di magbagam. Haan nga di handa kaya di magbagam no dikat kurang di dyan. Sungod nga tako na ni ama. Tama, hindi pa tama. So kailangan natin ipunta di dyan nga isalita. Nga di dyan awatan. Alaan tayo di kabuuan na. Sa bagay no di ko na nga. Haan Diyos to mo ilaan nga dyan. Anyang artistorya tata di Diyos ang ngayon mo kaya alaan di kabuuan ti Diyos lang ta di ko na mo. Isungor di ko na kanyayo, iding ako na ni ama. Tako na wisdom, di anyaman panunuton datan. Panunuton da di bado adan. Kasano ngay ama nga, mapaadda di bado kalimbawa nga, ato ti ka promise lang ko da di Manila. Kabado ti kayat ko kung kasano nga nangag. Sinong bata na nga, mamati ka nga man nakabalin ti Diyos. Uwan ama, sinong bata mo? Kasano nga papanalagan nga di jay? Kaputan di bado? Haan. Ngam ito nga may palawag tatanga. Di jay na amuan na nangag na. Amuna aming arami ng kaputan iso di personal di biyag. Kaya di biyag na, di biyag mo, di biyag ko. Kan iso na may sada. Iso nga awan may lamang mo, awan may lamang ko. Ngabsat. Imagine mo, iji nga salitaan. Kaya nga dito, mga kapatid ko, dito natin pinag-iisipan, kailangan nating unawain, masapul nga mamantay di palawag. Tatimpa ka mo ni ama kada tayo, puro nga telegrama. Puro nga sarili. Ni ama, idimpa ka muna kanya tayo dito nga sursuro, di na na puro telegrama. Puro nga mensahe. Apay telegrama? Inyakat ko na, punta dito agad. Apay nga ta, hanga mabalin mo nga ipalawag ka mami na dito, di ko na tayo di telegrama, paya ito mamami nga litra. Kilbayan siya kapag Oh. makompleto. O, di ba? So nga, uwi agad. No saan? English, urgent po. Urgent. Urgent. Mano nga letter lang diya eh. Ibak mo na. Bayan. Nung apay nga kasdi di pasot ni ama, ngunta inikan na tayo, ti waya-waya tayo. Agpanunot tayo, agamiris tayo. Nung iti kinapuno, imbaga na am amin. Nung laang di ko na marog kada kayo, nga kanayong ko ibagbaga, kada kayong kabsat ko. Imbaga ni ama nga nakahandang ti kumeda. Ngam iti tunggal may sa kada tayo amin, haan na imbaga kada tayo, han na tayo nyalaan ti pinggan tayo, nga kinargaan nan nga niya di karga na isumasapul ka nam. Haan. Adatta ti kumeda nakahanda, adatta mo na ti pinggan, adatta ti baso, sika mang pilin niya di kaya mo. Tata mo, dahil nga pinilpili tayo nga paiso, tinagpalinan na nagpipinilit tayo. Almayat di dikot. Haan may di tambo-tambo. Haan may di adobo. Haan may di tinula. Hindi taka. Kas jay tinagbalinan tayo. Kas di tinarawit tayo may siya surusuro. Ngayon tayo nga pinanunok manan nga. Kahit nandiyan tambong kandiso. Pinaglok. Ganun yung kabuuan niya. Kapsat. Yung masapol panunutan tayo, hanga mabaling nga da tayo matalaan. Han tayo mo ilang nga mabalin, nga agong laeng. Hang nga mabalin, nga ima tayo laeng. So kailangan pangkalahatan dun sa katuruan. Magkanta ako.